tayo sa isa na namang trending at insightful na usapin with a touch of healthy bardagulan. Yan yung mga inaabangan natin Yes, lagi. of course. Diba? And syempre, balik campus na naman tayo. At nandito pa rin tayo sa Malabon National High School! My personal Grabe ang favorite. saya dito. Grabe! From one campus to another, iba talaga ang OG experience dito sa schoolmates! And of course, syempre maraming salamat Malabon National High School. Grabe kayo! Grabe. Ano daw yung grabe? And of course, speaking of mainit, Trish, ready ka na ba para sa panibagong hot topic trending natin ngayon for today's episode? True. Ako personally, gusto ko tong topic na to kasi nalalapit na naman ang eleksyon, di ba? Talagang mainit at fresh at kamakailan lang, di ba po? Inaprubahan na ang Civil Service Commission ang isang resolusyon na nagbibigay ng civil service eligibility para sa mga SK officials. Of course, pero paalala lang no sa mga schoolmates natin na nanonood na may limitasyon ang resolusyon na ito. Bagaman mabibigyan ng CSC eligibility ang mga SK officials na nakapagtapos ng kanilang unang termino or 3 taong serbisyo, limitado pa rin ang mga job offers na saklaw nito. Tanging first level jobs lamang ang maaaring makonsider ng SK officials. Tama ka dyan, James. At syempre, para malinaw lang din sa ating mga magiging debaters, so ang mga SK officials lang ang sakop ng resolusyong ito. As in yung mga councilors lang. Okay? Yes. Councilors lang, hindi ang mga chairperson. Kasi ang mga chairperson, kahit elected na, youth leader din, na nakapailalim sila sa sangguniang kabataan. Kaya naman, hindi sila sakop ng eligibility na ito. So, pero, pasok pa rin sila sa tinatawag nating BOE or Barangay Officials Eligibility. So, a different bracket, ika nga, yung Yes. sinasabi lang nito. Kumbaga, iba ang angkop na parameter para sa mga chairpersons at sa mga councilor. Iba-iba sila ng level of governance. Yep. Right. Pero, nagsimula pa rin ito ng diskusyon online, yes. Narapat nga ba na ibigay lang ang ganitong uri ng merit para sa ating SK officials or dapat din nila makuha ito sa paraan na tulad ng karamihan, such as magtapos ng may Latin honor or makapasa sa mismong exam? Talaga naman naging controversial ang issue na ito sa mga nagdaang linggo, no? Kaya naman, pumunta tayo sa ating exciting part. Kilalanin na natin ang unang grupong pabor na mabigyan ng CSC eligibility ang ating mga SK officials. Panoorin po natin sila. My name is Lindsay Mayar Carlos. I'm 17 years old and I'm from UMS 12A. At that time, we knew the theme and the topics. I felt very thrilled and nervous because this is a debate and a public speaking that we need to prepare for. But at the same time, I want to take on the challenge and be able to improve my public speaking and debating skills. My name is Rafsanjani S. Saul, 17 years old, from 12A UMS department. With the preparation, we just did some basic research, such as utilizing search engines such as Google, Chrome, and such. And also, we also did some basic note-taking, taking down notes, the main points, and etc. My name is Ariza Summer A. Reyes. I am 18 years old from the Humanities and Social Sciences strand. My message for our opponents, I hope you're just as prepared as we are. Good luck on the debate, and I hope we will be able to maintain a friendly and respectful debate, and even after the debate, we will be able to communicate without any bad blood. And of course, narito naman ang ikalawang grupo na hindi pabor sa pagkakaroon ng CSC eligibility ng SK officials. Panoorin natin to. I am Calvin Nathan G. Shoson, 18 years old, from ABM 12A. As a student leader and politically aware, I was shocked na ayun yung magiging topic namin. So civil service eligibility is one of the most controversial topic recently. I'm George Maximus Didiswako, 17 years old, from ABM 12B. For the preparations that we did as a group, we researched more on the topic. We looked for articles and specifically the website for CSC, and individually, I watched news about the topic so I would be able to get information for myself. I also shared it with the group so we would be able to coordinate correctly and properly. I
I'm Elisha Gil J. Custodio, 19 years old, from Humes 12B. Ang message ko lang po sa aming opponent team is good luck and hopefully magkaroon tayo ng sportsmanship-like na pagde-debate and hopefully maging productive yung debate natin regarding sa topic. Kasi it really is controversial, but we need to express our sides equally, fairly, and hopefully we can defend our part. Ayan, schoolmates, siguraduhin ready na kayo dahil maririnig na natin ang mainit na argumento ng ating mga debaters sa pagbabalik ng #1 youth debate show ng bayan, ang Schoolmates! Woo! Nagbabalik ang schoolmates at nandito pa rin tayo sa Malabon National High School! So syempre, no, wait lang, di ba? Paalala natin sa mga debaters natin, so for sure may mga kanya-kanya na kayong pambato. Paalala lang po na ito ay debate lamang at hindi tayo nagsisimula ng away, no, or alitan, kundi para mag-start tayo ng meaningful discussions. Syempre, di ba, para mapaintindi din natin sa mga nanonood at sa ating mga kabataan kung ano nga ba yung nangyayari sa ating bayan. So, before we officially start, alamin muna natin ang ating ground rules. Ano-ano nga ba ito? Panoorin po natin. May dalawang teams na maglalaban, ang Team Pro at Team Con, na may tig-3 miyembro. Ang team leaders ang unang sasalang sa ating debate. Para sa bawat tanong, may 3 rounds or lives ang bawat isa, na may 30 seconds per speaker per round. Kapag sobrang intense at walang gustong magpatalo, we activate the bonus round. 1 minute and 30 seconds yan na free flow discussion. Meaning, bahala na magsagutan ang magkabilang panig. Pero kung halimbawa, hindi na makarebat ang naunang debater, pwede siyang mag-buzz para palitan ng ibang team member. Ito ang twist. Bilang mga host, may kapangyarihan kaming mag-buzz sa gitna ng laban. Kung medyo off, boring, o hindi kami satisfied sa sagot ng sinumang debater, we can buzz you out at papalitan ng ibang team member. Kaya make sure na hindi lang matalino ang sagot nyo. Dapat klaro, direkta, at convincing. Bring your best arguments. Ayan, so for sure, ready na ang ating mga debaters? Ready na? Ready? Ready. Okay, so lalo na sa ating mga team leaders statements. Ito ang tanong. CSC eligibility para sa mga SK officials, dapat o hindi dapat? Lindsay. Dapat na magkaroon na sila ng CSE eligibility after the 3-year good standing term. Because to define it first, ang CSC ay yung exam na tinitake natin upang maging qualify tayo sa government work. It has 2 levels, the professional and the professional. And for the SK, meaning sangginang kabataan, ito yung mga youth leaders sa kada barangay na kung saan ay nagli-lead sila and they make programs for the youth specifically para po sa ating mga barangays. Okay, maraming salamat, Lindsay. That's on point. Isha, dapat o hindi dapat? Okay, so sa stand naman po namin ay hindi dapat magkaroon ng immediate civil service eligibility ang mga SK pagkatapos ng kanilang 3-year good standing term. Why? Because we believe that civil service, it is a standardized test. Exam siya. So, meron siyang standard na kinukuha. However, with this recent year, meron pong pinapasa na batas or resolution ang Civil Service Commission, which is the SKOE, kung saan sinasabi na meron lang na evaluation. Follow up natin yun, no? Hindi ba parang magkakaroon ng shortcut yung pagkakaroon ng CSC eligibility? Hindi ba to parang shortcut kumpara sa iba na dumadaan sa tamang proseso ng apply sa mga trabaho, pagkuha ng mga clearance because we hold certain standards for an SK individual. Ano sa tingin nyo doon? Lindsay? Hindi naman natin siya masasabing shortcut because 3 years yung kailangan nilang pagdaanan with good standing. Walang kaso. And of course, in terms din ng pag-propo namin, kailangan may interventions, implications na kailangan nating i-push yung mga SK further para talagang mag-qualify sila sa sinasabi namin qualifying standards and yung mga
kailangan nating i-improve para sa barangay, hindi lang sa kabuuan, kundi para dun sa SK mismo dahil dito sa topic na ito. Okay. So yes, I believe naman na a three-year term is rigorous and difficult, pero hindi lahat ng nakakakumpleto ng isang consecutive term ay nagagawa or naduduso ng maganda or in good standing. Ano ba yung definition ng good standing? Ano ba yung meaning nila doon? Ano ba yung basis for evaluation? Again, yung evaluation ng Civil Service Commission, ginagawa siya ng barangay officials. And with this, very subjective siya kasi every barangay varies. Hindi lahat ng barangay pare-pareho ng barangay officials at pare-pareho ng leadership style. I want to elaborate further lang. Ano ba yung meaning natin ng parang pagka-shortcut, no? Kasi yung iba, di ba, kapag nagtapos ka with honors, there are certain merits na will be able to surpass the CSE eligibility. Parang, okay, matik, sige, meron na to. But does it mean na, or do we define that the experiences of isang SK person ay sapat or hindi nga ba siya sapat para masabing deserve nila yung ganitong uri ng merit? Lindsay? Yung sa qualifications and standards, like you said, i-improve din natin yun. Hindi lang pwedeng walang kaso. Pero dapat meron ding programs na may napatupad talaga sila para doon sa barangay. Merong programs, merong implication interventions na na-help nila yung mga youth natin sa barangay. And yung sinasabing mga barangay officials, there are their supervisors. So ayun talaga yung proseso na hindi lang yun sa SK, kundi sa iba't iba ring mga evaluations. Yung mga estudyante, mga teacher nila nag-evaluate, for example. So, Okay. Isha? So, hindi naman sinasabi na hindi sapat ang isang term ng SK or hindi sapat ang experience. Pero hindi sapat yun na yun lang. Hindi, kailangan merong kaakibat ito na theoretical knowledge besides pa doon na sinasabi natin na applied knowledge na or experience na napagdadaanan ng isang SK. Yes, merong barangay supervisors, but paano mo masasabi na walang political intention na sa ilalim ng isang barangay official na nagsusupervise? Anong specific na area of competencies dapat meron ang SK para masabing valid na mabigyan siya ng eligibility ang mga SK officials natin? Ano bang meron dapat sila? Anong core competencies ang dapat tinetest sa isang SK official? Or dapat nga ba na nagkakaroon tayo ng ganong uring core competencies? Lindsay? yung una-una po natin, if i-base natin siya sa competencies, syempre yung leadership. Ayan na po yung pinaka-core na meron ng isang leader. Second naman po is yung tungkol sa batas, human rights, of course, paggawa ng action plan na ginagawa naman na po talaga ng mga SK. And yung mga human rights na yan and leadership, ayun yung pinaka-ina-apply nila. And ikukumpara po natin siya sa CSE, sub-professional. Ang mga nandoon po is yung mga verbal ability, mathematical ability, at meron din pong mga human rights and... Okay, Isha. Okay, para naman po sa akin, ang unang-unang kailangan ng isang SK ay para maging mapagserbisyo sa kanilang barangay na pinaglilidan. Naniniwala po ako na isang SK or ang point ng pagiging SK ay service. Dito po sa sinasabi nating immediate civil service eligibility, nare-remove yung true purpose ng pagiging SK, which is ang pagserbisyo. Dahil binibigyan po natin sila ng instant gratification na, again, we need leadership. And leadership requires more experience than just the one that you will have from 3 years. I want to hear more. Can you prove na ang isang SK official ay sapat na? Kumbaga, if I already hold this position, I should be eligible. I mean, I'm already exercising the core competencies that you're mentioning, di ba? Or in your case, kung hindi, ano ba dapat yung patunayan ng isang SK official para magkaroon ng ganon? Lindsay? So binanggit mo na kanina yung experience ay mahalaga. So ayun na nga yung pinoprove namin. Yung na-apply na nila, yung mga nasa exam, to real life, but kailangan pa natin silang pa-examine, but that they already proved something that they want to prove. Kasi nga na-apply nila in practical ways. Again, paano mo masasabi na na-prove na nila yon? Yes, good standing sila. Pero hindi mo masasabi na lahat na may experience nila outside of being an SK official will be the same as what they already experienced. Kaya nga meron tayong exam. Mas okay na mag-exam na lang sila kaysa ibigyan natin ng instant gratification or instant Having them eligibility. sa exam is option na nila yun. If they want to have an exam, cost edi mag-exam nila, it's fine. It's part of their qualification. Pero kasi, na-apply na nga nila, so it's
good na ano na sa kanila, But i-gratify na sila but do yun. you believe na yung application lang yung enough? Hindi ba maganda na mas may alam ka pa sa basis ng application And mo? that is Para why mas optional, ma-apply- they can take it if they want to prove more. No, they cannot. It is immediate. It is immediate nga, 'di ba? It is immediate. Pagka-apply mo na after your full 3 term where you are in good standing, Hindi naman yung basta basta-basta lang, they are qualification and standard that the barangay must uphold. yes, they have standards, but how can you say na hindi magiging Kung maroon subjective mang yun? problema tungkol dyan sa subjective, sa tao na yun, hindi sa sistema, why are you Hindi blaming nasa it on the sistema siya concept? because it is easily can become corrupt. You know why it can become corrupt? Because nowadays, let's not live in an idealistic way where we feel that every SK Nabanggit na lang din natin ang experience bilang parameter. Sa tingin nyo, sapat ba ang naibibigay na public value? Public value, gaano ba ka-importante, ka-impactful ang SK projects sa panahon ngayon para ma-justify natin ang privilege ng pagkakaroon ng CSC eligibility? Lindsay. So mahalaga yung roles ng mga SK ngayon, lalo na't yung mga youth natin, sila yung nag-stand up for themselves and for the people na walang privilege para magsalita. So yung SK ay nakakatulong upang i-encourage pa yung mga youth na mag-lead. And that's why kailangan din natin ng standards qualification, i-improve palalo para nga mas sabihin natin mas qualify talaga sila sa sinasabi naming standards. nga, meron ngang existing na law which is yung SKOE, which is yung pinaglalaban natin ngayon na yung eligibility ng isang civil ng isang SK sa So sa sinabi mo civil ng pantay service. ng SKOE. And yung qualification ng SKOE ay same lang, which is first level sa CSE, sub-professional. Why So do you you're feel pointing na the same thing. why do you feel na if sub-professional lang, di bakit hindi sila enough para sa professional? Kasi ang professional ay for bachelor's degree. May Oh, mga so bakit bachelor's degree gagawin- na at yun nakapasa na nun. Kung para sa serbisyo talaga ang SK, di bakit binibigyan natin silang ng certain privileges na hindi, na dapat It's naman not a alalahanin. privilege. It's It a is privilege that they privilege work kasi for. they are awarding it. They are awarding it. A qualification, a national qualification, by the way, ang CSE is different from award or merit. Yung merit, pwede mo siya makuha ng sa barangay It's mo lang, because they pero make yung effort. national They work hard for qualification mo, it. makikita mo siya They sa work buong bansa. hard. They work hard. Working hard is not enough if you cannot provide good quality. But there are standards and qualifications. Okay How can you say that there is not good quality? Kaya nga may standards and qualification that this should You abide keep by, talking diba? about standards and qualification. Ano ba yung standard nyo? Ano ba yung meaning ng good standing? When everybody here, I bet you that they can give me different opinions on what good standing of an SK is. And that is why it can be improved nga. Hindi, kung ano man yung mga naging sistema, hindi na yun sa concept ng Eh, ngayon eligibility. nga, It's on the people. Ginagawa The pa standards lang. and Why do you, o kaya nga, it's on the people. You said it yourself. It's No. on the people. I'm saying that when it people comes can to the easily fault of the abuse system, a it's system. on the We are in people. the Philippines. We see people. We see a government that easily abuses a system that enables It's not the corruption. concept's problem. Thank you so much, Lindsay and Isha. Follow-up question ko lang from the previous question. Paano ba natin maka-quantify yung impact ng isang SK project para masabi, oh hindi, qualified tong SK official na to? What is that good standing that we are measuring to give them that eligibility? And in your case, if we are not, what should they be doing or proving so that they will be eligible for that? Rafsan. First of all, there is what we call the Republic Act 11768 that states yung mga ginagawa ng isang SK official. And how do we define good standing? There are standards and qualifications that they should meet, and meron mga evaluations such as sa barangay official, the Civil Service Commission, and also on the groundwork and services na ginagawa nila. And also hindi lang naman doon nakikip suspended yung ginagawa nila. Kaya meron tayong mga SK treasurers. Yung mga SK treasurers, Okay, Calbs. Oh, so tulad ng nga sinasabi mo na meron tayong mga qualification na kinukuha for SKOE. So, based on the research in Iloilo City, Quezon City, Marinduque, Sarat, Ilocos Norte, and many more, they stated that may low and moderate evaluation, and nag-evaluate lang sa kanila yung mga
barangay officials din. So, doon pa lang nakikita na hindi qualified ng mga SK. Then, yung sinasabi nyo na paano magiging qualified, paulit-ulit lang yung paligan ng mga And SK. that's why we need to enhance and strengthen the concept because it is on the government. The system is the faulty one. Pero kailangan nating i-enhance pa yung pinaka-concept na yung SKOE dapat ginagrant or merit doon sa pinaka-eligible na SK officials. Kaya nga may 3 taon eh. Tatandaan mo na exam measures potential while experience measures the results. Ayun, sabi mo na exam measure potential. So, bakit hindi na lang sila mag-take ng exam para makita yung potential nila? Isn't Alam mo that too naman- redundant? Isn't that too redundant? Di ba kailangan nating mas okay sa on-the-ground work and the practical? Kasi kapag nanggaling yung sa theoretical, of course, ma-apply natin yung sa practical. Kaya nga natin tatanggalin yung CSC, eligibility, kasi nga para mag-take na lang sila ng exam to qualify kung talaga bang potential sila. Paano mo mamimake sure na kapag nag-take sila ng exam, pinasa nila, magagawa nila yung trabaho nila ng tama? Paano mamimake sure yon? Experience is not the only one we need. We also need books. We combine the experience with the book. So, kailangan natin ng exam para mapakita natin yung potential natin, then through experiences. Kasi doon natin mapapakita sa libro. Bakit in the government ba we only use and we only utilize potential? For the government that is built on experience is the government that it works. Ayun nga, may experience nga tayo, pero nagkakaroon tayo ng lack of That's why we need enhancement and provisions on that specific law. O, And bakit- why do we need to fully eradicate the law? Wild. Okay, guys. Medyo, balik lang tayo ulit sa parameters. Sinasabi natin, okay, pwede na ibigay as merit or incentive yung CSE eligibility sa isang SK official because they have 3 years of good standing. Pero, napapanahon ba ang pagpasa ng resolusyon na ito given the current state of youth leadership? Marami tayong question, maraming mga nagreklamong mga iba-ibang LGUs about SK performances or SK na, kumbaga, moro-moro nga lang daw, ika nga, yung mga proyekto ng SK. That's why I wanted to specifically hear, is this something that can help the country if you give CSE eligibility? Why or why not? Rafsan. Yes, that's why, first of all, we need to enhance and strengthen the qualification or the standards. Saan ba nanggagaling yung projects ng ng mga SK officials? Di ba sa Barangay Youth Development Plan? Saan ba nila binibase yun? Di ba sa plan ng local government unit nila? So paano natin masasabi na moro-moro lang yung isang project ng isang SK kung nanggaling yun sa local government unit? And hindi naman yun i-approve ng higher ups kung hindi yun valid. Pwede kasi, possible kasi na ma-invalidate yung eligibility ng SK na pag ginagrant sa exam. For example, nagkaroon ako ng, I am a female, then I have a term. Naging SK ako for the first year. The second year, nabuntis ako. So may maternity leave ako. So hindi ako makakakuha ng good standing. Then the third year, gumawa ako ng good standing. Pero in the first year, kumuha na ako ng CSE. Hindi ba na-invalidate na yung credential ng CSE? That is why mas better nga may 2 pathways kasi same lang naman sila ng lalandingan. First, the SKOE and the CSE. Let's say, nabuntis ka. Pero bakit? Kasalanan na ba talaga ng... it's your own good eh. Di ba? If we are going to analyze, yes, you can take the CSE, napasa mo yung CSE, di magtrabaho ka. But that's why the SKOE has its standards and qualifications to meet. If you didn't meet that standard, hindi ba yung nagiging hindi ka contradicting for those qualify. people na individual? Ano? Hindi ba yung nagiging contradicting kasi merong mga taong nag-aaral para makapasa ng exam? Paano mo Kasi hindi naman paano mo nasasabing contradicting? Different pathways. Dito, theoretical yung sa buntis. Dito, experience. So, there is no need to fully eradicate the specific law of SKOE. Wait lang. Sige. Wait. Sa inyong pananaw ba, because we are already now in the terms of proposing a possible resolution, depende on the scenario ng taong nakaupo sa SK, di ba? So, do you think that with the current system, those standards and assessments properly assess the No. people who are in the office? First, Sige. No. Ayun nga, sa past researches sa Iloilo, nagkakaroon ng bribery and corruption. So doon pala nagkakaroon na tayo ng problema. So ayun nga, sabi nga ni Lindsay kanina na nagkakaroon ng problema in the system. So
tao na may problema doon. Ayun nga din yung sistema. Sila din yung nagpapagalaw ng sistema. Kung wala yung tao, walang sistema. So bakit i-eradicate na natin yung pinaka-low? 'Di ba mas need pa nga natin i-enhance? According to some studies in Pampanga, very satisfactory and very good yung pinaka-performance sa mga SK nila in relation to their barangay youth development plan. O let's say na nga na nagkaroon na sila ng eligibility. So hindi ba nawi-weaken yung merit award or yung qualification ng Paano isang mo CSE? nasabing may-weekend nga? May performance and may standards nga silang inaabot. Tatlong taon yun. Equivalent to theoretical knowledge 36 is a months. Sobrang tagal nun. Hindi lang naman sa tagal yun eh. Sa projects na nagagawa nila, Yun kung nga, paulit-ulit yun lang nga. yung liga, That's wala why- din naman That's why I kept nagkakapala. saying that a government that is built on experience is a government that works. Oh, sige nga, pakita mo yung experience na mga binibigay ng mga SK. So parang pag nag-exam sila, ma-assist yung mga experience na yon. So parang nababaliwala lang yung CSE na binibigay ng basta-basta sa Eh di SK. mas ini-invalidate mo yung experience sa mga SK officials na nag-serve ng Hindi tatlong siya taon. ini-validate. Kasi ina-assist lang naman natin. Kung alam mong competent ka, alam mo sa sarili mo mapapasa mo yung exam. Okay, sige. Next tayo ha. We want a different flavor. Okay, thank you so much, Calves and Rafsan. I need a new Wow. set of players. Given the fact na naipasa na nga ang resolusyon na ito, nagiging encouragement ba para sa mga kabataang kagaya ninyo na pasukin ang public service? Or is it just giving them a chance na maging incentive-based ang pagiging SK Youth Official? Summer. I would say na hindi po siya nagiging basis for just incentives. Kasi again, we can't just stereotype na lahat ng tumatakbo as an SK only want incentives. Kasi again, sila yung gumagawa ng action plan nila, pinapasa nila yon, sila yung gumagawa ng programs nila. Therefore, we can't just say na dahil lang sa ilang occurrences na nagkaroon siguro ng bribery and corruption, na lahat ng SK na tumatakbo, ganun ang gagawin sa Philippines or sa specific barangays nila. But I would like to ask you the question. Kasi meron din mga iba't ibang barangay. So, different circumstances, different opportunities sa bawat SK. Kasi yung mga SK, meron din silang budget planning. So, yung sa ibang barangay, iba-iba yung budget nila. How could they create projects? How could they efficiently make proper planning or proper implementation of projects? And yung pagsasabing nagiging incentive na lang kasi siya eh. Pag natapos mo ang SK, granted ka na agad ng civil service eligibility, which means pwede ka na magtrabaho ng sub-professional level. To answer your question, if ganun man yung case na may lack of budget, then that's not the law's fault. Kasi nasa mismong barangay nila yon, kasalanan yun ng system nila, kasalanan ng barangay nila yon if hindi nila kaya magbigay ng sufficient na pera para magampanan yung program na gustong ipatakbo or ipalaganap ng SK. You said it yourself, the system itself is faulty. So, you cannot measure competency on a playing ground where the system is unfair. So, paano mo masasabing competent ang isang SK pag hindi naman maayos yung sistema? So, you cannot measure and you cannot give equal opportunities to different SKs. Kasi, of course, that's still innate within them. Nasa sa kanila yon if kaya nilang gampanan yung trabaho nila or not. Kasi hindi naman natin pwedeng isisi sa SK if hindi kayang gampanan ng higher-ups yung trabaho nila na dapat nabibigay din nila sa SK. Kasi may kanya-kanyang trabaho yung SK and yung higher-ups nila. And if hindi kayang ibigay sa kanila yon, then that's not their fault anymore. Pero kasi, pag yung SK, nag-take na lang siya ng civil service exam, masasabi mo na qualified talaga siya. Pag pumasa siya doon, no question asked, you are already given a qualification, you are already validated that you are fit for this job, that you are eligible for this job, you have passed the job with the specific requirements. Dapat bang i-require ng CSC na merong minimum performance rating bago mag-grant ang kanilang eligibility? If nagampanan nila yung trabaho nila and as we've stated before, if naabot nila yung qualifications and yung standards na nakalatag para sa kanila, What's let's say that? hindi sila nakasuhan, nakagawa sila ng programs and na fulfill yung proper intervention and yung evaluation sa kanila. And let's say na na-complete nila yung 3-year term nila with good I would standing. like to ask you, kasi yung mga project ng mga SK, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na liga, paulit-ulit na cleanup, and paulit-ulit na seminar. Paano mo masasabing pwede na yung project nila na yon? Kaya nga gustong ayusin yung system, di ba? Kasi
again, as Raf said, we can't just eradicate the law immediately kasi nasasana yung Filipinos na dahil lang merong faulty na system or merong may flaw sa law, tatanggalin agad when yung law mismo, it's useful, but You we can just do remove not the- know how to handle You already it. said it yourself, the system is faulty. So Kaya pag nga, iisa na lang ayusin ang siya. standard, iisa na lang ang requirement, yung CSE. Yun na lang, yung mapapakita mo na qualified ka. If you have only one thing to take or yung isa na lang yung requirement mo to say that you are qualified, yung CSE na yun, Civil Service Exam. Para iisa na lang, matitest yung practical and yung technical skills. But hindi mo din naman masasabi na dahil lang nakapasa ka sa CSE, qualified ka agad. Kaya nga gusto natin na aayusin muna yung law, imbes na tanggalin Kailangan agad. mo, may specific amount of items na kailangan kang ipasa sa CSE. And Same kasama goes- na din same yung goes for requirements, SK. Philippine Same- Constitution, you need to answer Same that in goes for that the good CSE. standing. Meron silang kanya-kanyang qualifications na kailangan mapasa. Hindi naman kasi automatic na binibigay yun sa kanila eh. Yung SK naman kasi, pwede naman sila tumakbo 18 years old above. And kung pili sila na maging SK, pwede na sila gumawa ng, ng part nila. Pero hindi pa naman yun nagme-measure ng competency na talagang sila ang nagdi-deserve ng SKOE. That's why they need to prove it first. Kasi nga, ang pinupush nga masyado na automatic agad. Kasi let's say, parang let's give an example. Club president ka. Hindi naman automatic na may leadership awardee ka, di ba? Kailangan maabot mo yung qualifications, i-evaluate yon. I If agree with napasa you, mo we yun, have a tsaka standard, ka lang pero mali pa magkakaroon rin ng yun award. kasi you said it yourself, the system is faulty. You cannot measure a system that is faulty to a school that has a okay standard. Kasi nga, iba-iba yung opportunities ng bawat SK sa iba't ibang areas. Pero kaya nga, ayun, again, babalik tayo, kaya nga tinatry, ayusin yung law, kaya nga, imbes na i-eradicate, kasi yung law itself, it's useful. It can be useful for SK, kasi kung deserve naman talaga nila yung merit na yon, then why not give it to them? If they were able to fulfill their job as an SK in their 3-year term, why not give it to them? Okay, sabi natin, paano kung hindi masyadong impactful? Di ba, ang qualifications is basta natapos ko yung 3-year term ko, may naipasa akong proyekto. How do we measure the impact of those projects? Deserve ba ng mga SK officials na mabigyan ng ganong preferential treatment just because they were already holding the position of an SK? How do we prove that? So, paano kung inactive naman? In the sense, because magkakaiba ang nangyayari or realities in each areas. So, paano kung inactive ang SK official or may nangyari na walang SK official at that time or kumbaga napalitan siya bigla? Ano ang proof natin para masabing, okay, nagampanan at naging impactful yung kanyang naging proyekto sa kanyang termino, Summer? The qualifications, ayun po. If hindi nila naabot yung qualifications na yon, if hindi nila nabigay What is the yung... qualification? Ayun po, if yung program ba nila nakatulong po sa society, sa barangay nila, sa youth nila. How? Bukod po sa tao mismo na na-experience yung service nila, of course, i-evaluate din sila ng barangay nila, yung mga higher-ups nila. Hindi lang naman kasi sa tao yon nakikita and hindi lang din mismo sa higher-ups nila. It goes both ways. Of course, if parehong, let's say, yung tao and yung higher-ups nila, hindi nag-agree or they saw both na wala naman nangyaring impact dun sa nabigay na project, then of course, they wouldn't give the merit. There are different circumstances in different barangays and meron mga barangay na konti lang yung youth nila doon. So, paano yung different scopes of youth? Kasi minsan, merong marami, so you would say it would be impactful. Pero meron din kasing konti. And I would like to tell you also, so yung mga evaluation test, it could be also used as a political tool. Paano nangyayari yun? Yung evaluation kasi, yung mga barangay officials, sila mismo yung nag-evaluate sa SK. So, pwede naman yun mag-create ng bribery, again, what Calvin said. Pwede din magkaroon yung political relations. So, it could be biased. Actually, under the RA 11768, that is not allowed. You cannot have relations within incumbent officers from the local government. So, yun pa lang sa bias na meron kang relations dun sa let's say, barangay chairman, hindi yun pwede. Hindi ibibigay yung eligibility na yun sa'yo if meron kang kamag-anak galing dun sa local government na yun. So that's not possible. That's close relatives. Pero pag political relations or political teams, that's what I meant. Again, hindi naman natin pwede sabihin na mangyayari yon sa
lahat ng barangays in the Philippines only because it happened in a few barangays. Kasi we cannot just generalize the whole Philippines itself. Kasi maraming mga SK na talagang willing sila mag-serve. And if you take that privilege away from them, then parang dinidisregard mo yung naging effort and yung naging programs nila para sa barangay nila. Okay, thank you so much, George and Summer. I need the leaders back on board. Mas nagiging inclusive ba ang hakbang na ito? Dahil sinasabi nila daw, mas mabibigyan ng chance ang mga kabataan to serve given this type of resolution. Or is it the opposite? Baka kasi mas pumapabor lang yung may mga political access. Prove and disprove. Lindsay. Nagkakaroon po ng more opportunities para ito sa mga kabataan kasi hindi naman yan matik na binibigay. As Ralph said nga, dalawa yung paraan, may practical, may theoretical. And it's optional for the practical na kumuha pa ng theoretical. Ang dami-daming options and of course yung options na yun, hindi lang basta-basta nakukuha. Meron ding standards in qualification, leadership at yung kaalaman nila, paano nila yun ina-apply. So hindi lang siya ganun kadali. Hindi nyo masasabing shortcut, hindi nyo masasabing hindi siya inclusive kasi binibigay na nga. Okay, let's reiterate what the Civil Service Commission says. So sabi ng Civil Service Commission, ang reason kung bakit gusto nila bigyan ng eligibility after a 3-year good standing term is because they want to encourage and give merit to those SKs na merong good standing. And I believe na mas nagiging inclusive, actually mas nagiging exclusive and unfair siya sa mga nag-take na ng CSE. Kasi Hindi mo masasabing exclusive sa mga nag-take ng CSE. Kasi nga, nag-work hard sila doon sa term na yon. They just, nag-talk lang sila ng different pathway, but it's still the same results. Nag-work hard pa rin sila both, so ano pang ipagkakait mo dun sa isa? how can you say that it is the same results when again we are differentiating theoretical from applied practice? Sometimes we can be good at some applied practice, but that does not guarantee that we are good at all applied practice. Let us return to the national qualification of being civil service passer. National siya, pero ang pagiging SK, it is localized. Sa isang barangay lang siya. So we cannot take a local evaluation and set it for a national standard dahil hindi lahat ng lungsod, di lahat ng barangay sa Pilipinas ay magkapareho. Kung di magkapareho, what do you mean by di magkapareho? Sa resources, sa mga Yes. actions, that is not the fault of the concept, it's fault of the people na nag-rule. Exactly. You bakit keep contradicting mo ipo-vote yourself. yun sa, ba't mo sasabihin na kasalanan yun ng concept? Eh yung concept nga is inclusive, nagtitake nga siya ng dalawang paraan para sa leadership. It is contradicting itself. You know why? Kasi you kept saying na people siya, but they're also saying that the system is Kasi flawed. nga hindi kasalanan ng konsepto. Kasi kasalanan siya ng konsepto because it enables corruption just like No, how it does our not enable government corruption. enables It rewards It rewards good governance. It rewards it good does- governance. No, because as long as there is some corruption, there is still corruption. You cannot And take that is one- why we are trying to improve it. We're not You gonna can- adjust to the corruption. You can try and improve it, keep improving it, but at the basis, it is a flawed system. Then we can fix it first before we put Then this why law. But isn't then it already fixed? Our government sent out a resolution about the Civil it is Service not fault Commission. of the concept. It's not the fault of the concept. And Exactly. It is not It time is the bound. fault Therefore, of it the is- concept because the system. any time that it can we be put cannot up- keep working on a system that is set up that is already Then corrupt. we can fix it and after we put it. Alright, thank you so much sa ating mga leaders. So, I think this topic is very, I would say, it is inclusive despite the question. Okay? So, maraming salamat sa mga leaders natin. So, you will still have your closing statements later para i-summarize ang mga hindi nyo naintindihan sa pagbatuhan nyo with each other. So, sobrang napaka-convincing, I would agree, na mga argumento na i-raise nyo kanina. So, pero sa ngayon, gusto muna nating alamin kung ano nga ba ang masasabi naman ng ating audience. So, hindi lang kayo ang may say sa topic na to. So, dito pa rin tayo sa Malabon National High School. So, syempre, alamin din natin sino nga ba ang ating magiging best speakers for later. Kaya naman, sa pagbabalik lamang yan ng Schoolmates!
You're still watching Schoolmates. Nandito pa rin tayo sa Malabon National High School. And this time, ibibigay naman natin ang ating spotlight para sa mga audiences natin dito. Ayan, I have here, sa mga sides ko, ang aking mga katabi, magbibigay sila ng kanilang spots or opinion about this topic. Okay, the question would be, CSC eligibility para sa mga SK officials, dapat nga ba o hindi dapat? Okay, my name is Ria Junaisa Fernandez from ABM 12B, and I think na dapat po magkaroon muna ng exam to have the CSE eligibility because hindi po natin madedetermine yon with the 3 years na term po nila. Because hindi po natin malalaman kung nakatulong ba talaga yung mga projects na in-implement nila. For example, yung mga seminars po na they had 200 people na makikinig and we cannot determine na nakatulong po ba talaga yun sa kanila. Kaya I think that it is very important for them to take the exam and that will determine if they are really qualified for the CSE eligibility po. Ikaw naman, for the other side. So, I am John D. Travis po from UMS 12A. And I would like to say na hindi na dapat mag-take pa ng exam because based on those experiences, based on the experiences and the programs that they implement, makikita na natin kung paano sila ka-pursue na gawin yung public service nila. And yung sinasabi po niya na paano natin hindi malalaman yung record ng mga SK, paano natin hindi malalaman kung may record sila na ini-implement doon sa barangay. Hindi na dapat, pero dapat nating i-improve pa mismo yung batas kasi nasa batas na yun at hindi na yun base sa pagtitake ng CSC examination as well. Wow, grabe! Patuloy tayong ginugulat ng MNHS sa kanilang mga opinion about our topic. Talagang nagpamalas sila ng talino about sa pagsagot ng tanong natin ngayon. Kaya naman, alamin naman natin ang closing statements ng magkabilang grupo. Back to you, Trisha. Once again, thank you so much, James, no, dun sa ating mga audience. So, na-feel naman natin na talagang may kamalayan ng mga estudyante ng Malabon National High School. Ayan. And ngayon, so, ang daming puntong na-raise kanina ng ating mga leaders. So now is your chance to say your final closing statement. We will give you 1 minute and 30 seconds. Lindsay. For the SK officials who have been completed a 3-year good standing term, first is inclusivity. Meron po tayong dalawang paraan para na magkaroon ng sub-professional CSE eligibility so that hindi naman may invalidating experiences ng mga nag-serve talaga sa gobyerno at sa mga tao. At yung pangalawa po is may standards and qualifications, implications, interventions, activities, programs na kailangan din nating ipahatid doon sa mga barangay para din ma-improve ng mga SK yung kanilang service at ma-reach po nila yung qualifications para po hindi natin magkaroon ng subjectivities sa mga evaluations and of course, sa overall po nating pamamahala. Ang pangatlo po is hindi naman yan pinasa ng gobyerno, di man pinasa yan sa Pilipinas kung hindi pinag-aralan yan. So ang kailangan lang natin gawin ay i-enhance palalo, hindi eradicate. Eradicate is not the solution, but kundi kailangan pa nating i-enhance para beneficial sa mga taong nag-serve talaga at para sa mga tao. Right. Maraming salamat, Lindsay. Isha, what is your final closing statement? Okay, so I would just like to commend my opposition dahil you've made very compelling points, but I still believe in my point that the SKOE or the immediate eligibility for civil service by SKs shouldn't be passed or shouldn't be continued. Why? First, we must live in reality and not an idealized Philippines. Sa bayan po natin ngayon, ang totoo po ay marami pong corruption sa ating sistema, sa ating gobyerno at hindi po tayo pwede mangarap lang ng mangarap. Yes, we can make a change, but for now we have to make a change at the core and we have to start from the basis, which is the system itself. So kailangan meron tayong sistema na hindi nag-i-enable ng corruption and SKOE or the eligibility of SKs in the
civil service enables that very corruption. Second, I would just like to say that it weakens the merit of civil service as a whole. Not because SKs are not competent, not because we are not saying that SKs are not capable, but it weakens the fairness because we are aiming for equality nga. Kayo na mismo nagsabi na we want a better future, we want a better country, but we cannot achieve that if meron tayong unfairness sa mismong sistema. And third, for our last point, we want to say that it works together, the people and the system. If sa ngayon, we can't just assume that all humans or the system, the people in the system will be good and will not take advantage. So we have to adjust the system po muna. And again, you said na hindi naman maipapasayan kung hindi na pag-aralan, di bakit flawed pa rin siya until now. So that means our government is still not in the proper process, hindi pa siya masyadong napag-aaralan kasi may butas pa. So that is all. And again, that is why I believe that we could just return to the standardized test instead of general evaluation. Thank you. Thank you. Grabe, ang hirap mamili, schoolmates, ng ating best speaker. Pero, sino sa tingin nyo ang best speaker ng ating episode? Sino? Okay. All of you have made very valid points, and honestly, they were very impressive for the young people who are very much involved in this topic, no? So, hindi ko na papatagalin pa. Ang hirap. Honestly, nahirap talaga kami. But, panalo kayong lahat, pero itong dalawa na to, ang sa tingin namin ay talagang napakapit kami dun sa sinabi nila. Okay? At sino-sino nga ba sila? George Maximus! At Rafsan. Alright? All of you guys were very amazing in this episode. Ang galing-galing po ng ating mga debaters. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat ulit sa mga debaters natin and congratulations everyone. Deserve ninyong manalo dahil sa mainit na argumentong ibinitaw ninyo sa bawat isa. And of course, sa episode na to, marami akong natutunan. Yes. And insight Yes. sa special Correct. special episode. Special episode Yan, na ang agad usapin din, no? na ito ay syempre nagbuo ng tensyon sa merit at democratization ng bansa natin. And of course, syempre naging ruta siya at shortcut sa maraming paraan. Una, pagkilala sa aktual na karanasan ng mga SK dahil sila ay nasa lokal na pamalaan at may real-world governance experience. Sila ang sila ang naglalahad ng proyekto at naglalahad ng budget. And of course, pagsulong ng youth participation, pumasok at manatili sa public service ang mga kabataan. And of course, pagpapalakas sa career pathway ng service ng mga SK officials. And of course, naging ruta rin to as shortcut ng mga SK officials. Sa paanong paraan? Hindi pantay na proseso dahil ang ilang mga nananalo rito ay nananalo at nakakuha ng posisyon based sa popularity at connection lamang. And of course, edad at maturity concerns. And of course, performance and inconsistency. Gusto ko lang din mag-iwan ng tanong para sa mga schoolmates natin dyan, no? Paano masisiguro na ang pribilehiyong ito ay ibinibigay bilang gantimpala sa tunay na serbisyo? Hindi sa posisyong nakuha, ngunit hindi na ipakita sa gawa. Wow, grabe yung ano ko. Ako Yes. ba dapat sumagot? Joke lang. Kumbaga kaya ako tahimik kanina, iniisip ko to. Correct. Actually, more than anything, dapat ang unang tanong din natin sa mga sarili natin is, paano nga ba tayo bumoboto? Ha? Paano Yan. tayo bumoboto? Diba? Hindi lang yan kasi sa national government eh. The SK is a microcosm of the national government. Right. Diba? Na parang you would say na kung paano bumoto ang mga kabataan, yun din ang magiging botante mo sa pagdating ng panahon. Diba? But we also have to agree that this kind of system works, yung parang CSE eligibility na binabanggit natin, it works if you have effective and good governance that has been proven. Ngayon, kung hindi kasi talaga natin siya na-prove, diba? Ay, grabe ang ano, Spoiler alert. De, joke lang. Anyway, so, balikan tayo, no? Yung CSE eligibility na ito, it's a proof of competence. For me, it's a proof of competence.
Do I agree na dapat ibigay siya as an incentive? I think only for the stellar SK officials. Yes. The parameter for a stellar SK official should be the right impact. It should be measured, standardized across all, removed from subjective bias. Ano to? Dapat hindi direct up nila ang nagme-measure nito. Constituents lamang, okay? Kasi paano ka makakakuha ng objective view kung kaalyado mo ang nasa taas mo? Tama. 'Di ba? At nang nagbibigay ng budget sa iyo ay marahil hindi mo kaalyado, mababa ang evaluation sa iyo, 'di ba? Maybe there is a way for us to remove the subjective bias on evaluating the rightful leaders. Ngayon, on question of resources. Maraming ano yan maraming sanga-sangang problema yan, 'di ba? Na maraming SK officials, hindi kasi ako mapaglan ng project, wala akong budget eh. 'Di ba? Now, it's up to the government to actually ensure it's a rightful placement of budget. Kumbaga, proper resource allocation, yung dapat gawin ng gobyerno. So, do I agree na dapat gawin na siya ngayon? Actually, no. Kasi parang kailangan mo munang magluklok ng tamang leaders na talagang titignan both potential at actual na experience na ginagawa ng isang SK para magkaroon sila ng eligibility, mag-award nun. Kung ang gobyerno mismo, yung sarili nga nila mga opisyal, hindi nila ma-hold accountable, paano pa kaya ang SK, di ba? So, it's time for us to go for equality first. So I think, pagdaanan muna nila kung ano yung normal na pinagdadaanan ng bawat estudyante. Then, if they can prove through actual experience na based on constituents' view only, na maganda at naging epektibo silang leader, tsaka natin pag-usapan, 'di ba? So, all in all, yung ganitong uri ng merit-based governance, it breeds a leader that maybe is just chasing for convenience. So, let's not vote for those kinds of people, okay? So, sa darating na eleksyon, guys, pumili ng tama. Both maging kabataan at syempre mga schoolmates nating nanonood dyan. Because nakasalalay sa inyo yung maging future ng mga debaters natin today. Wow! O, di ba? So maraming salamat ulit. Ang gagaling. Sana marami pa pong guro at mga estudyanteng kagaya ng Malabon National High School! Maraming salamat po! Ang gagaling, ang gagaling. Kaya naman sabay-sabay nating sabihin with that, sa bawat sabihin sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Thank you so much!